Taktikal lang daw ng Marcos Jr. administration ang isyu ng pagpapatalsi kay Vice President Sara Duterte, sabi ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Ayaw anya ng gobyerno na mapansin ng publiko ang mga totoong nangyayari sa lipunan ngayon tulad ng talamak pa rin korupsyon sa pondo ng bayan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Paul Montibon. Naniniwala si Albay Vice Gubernatorial Candidate June Alegre na inililihis lamang ng gobyernong Marcos Jr. ang publiko kaugnay sa mga totoong nagaganap sa Pilipinas. Sa halip nga raw kasing tugunan ang matitinding suliranin gaya ng mataas na presyo ng bilihin, droga, kriminalidad at korupsyon. Paniwala ni Alegre, ginagamit lang umano ang usapin para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Sabi ni Alegre, dapat na maging mapagmasid ang mga Pilipino laban sa mga panloloko ng kasalukuyang pamahalaan. Sa Albay anya, bilyon-bilyong piso ang nakapondo sa isang distrito lang pero hindi man lang kinikwestiyon ng Kamara. Ang masaklap pa niya, wala namang mga dekalidad na proyekto sa lugar, bagay na kapuna-puna dahil saan anya napupunta ang pera ng taong bayan. Imagine si Inday Sara ay in-impeach dahil lang sa 100 milyong intelligence fund na kinu-question, samantalang dito po sa Albay, last year, mayroong nakapark ditong 18 billion pesos in one congressional district. Ang kino-question dito ay 100 million, samantalang cleaner na po yan ng Department ng COA. Ngayong halalan, kritikal anya ang trabaho ng mga botante sa pagpili ng tamang kandidato na talagang may malasakit sa tao, lalo na sa binabayad nilang buwis sa gobyerno. Only in the Philippines, no? Or maybe here in Bicol. Alam mo, asyong aksaya tayo pagdating sa pera. Yung mga politiko po natin, they treat taxpayers' money as if it's their own money. Kung makagasta sila sa mga bagay-bagay na gusto lang nila, as if Philippines is mountains of gold, no? Matindi, grabe. Pinuna rin nito ang talamak na pagwaldas sa kaban ng bayan sa Bicol Region na anyay napupunta lang sa bulsa ng mga gahamang politiko. Merong project ngayon, 750 million, hindi naman napakinabangan ng tao kundi papunta sa isang resort, no? At nung imbestigahan, simula pa nung 2018, ang budget na inallocate hanggang ngayon ay umabot na sa 2.8 billion pesos, no? Maraming mga bagay na dapat i-address. Hindi tayo efficient pagdating po sa pera natin. Sa gitna ng lahat ng ito, muling iginiit ni Alegre ang kahalagahan ng matalinong pagboto. Sinabi ni Alegre na kailangan ng mga Pilipino ng isang halal na opisyal, isang leader na hindi makasarili, kundi inuuna ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ayon pa sa kanya, napakahalaga ng awareness ng publiko para hindi sila maloko, hindi magamit at para hindi mauwi sa wala ang kanilang kinabukasan. Samantala, bilang isang miyembro ng PDP slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, manalo o matalo, hindi nila iiwanan si VP Sara Duterte. Ano man ang mangyari sa gitna ng mga kinakaharap nitong akusasyon at mga paninira. Well, of course, as a PDP laban candidate, nandyan po tayo. Tayo po ay nanumpa, naniniwala sa prinsipyong sa mga adhikain at prinsipyo na kinatatayuan po ng PDP laban. Sa pamumuno ngayon ay Vice President Inday Sara being the second highest elected official in the Philippines. At kami po ay patuloy na susuporta, no? Para po kay Inday Sara.